Now sa ating huling pag-aaral po here in 1 John, napag-aralan po natin yung ibig sabihin po ng pamumuhay sa liwanag, living in the light. Now, in the Gospel of John, especially in 1 John, nakikita po natin yung contrast between light and darkness. Ang namumuhay sa liwanag at ang namumuhay sa kadiliman. Sa Biblia, kapag sinabi po namumuhay sa liwanag, it is another way of saying you are living in God's realm. You are living in God's truth. You are living in the holiness of God. Pero kapag sinabi po namumuhay sa kadiliman, you are not living. We are not living in God's realm. We are not living in God's truth. We are not living in God's holiness. So, pag sinabi po ng Biblia, that ang ipinapahayag po ni Juan sa iglesia is that ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ito po yung sukatan. Ito ang standard, pamantayan, we could even say basihan of determining if we are Christians or not. Sabi po niya kanina, ilang beses po niya inulit yung salitang kung sinasabi natin. Halimbawa, sa talatang 6, kung sinasabi natin, may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. So dito nakikita ho natin that marami nagsasabi. Pero ang sukatan or to determine kung ang isang tao po ay totoong Kristiyano, hindi lamang po yung lumalabas ho sa kanyang bibig, kundi ang may combination ho ito. Yung sinasabi at yung ginagawa. Kapag yung sinasabi ay tumugma sa ginagawa at yung ginagawa ay tumugma sa sinasabi, sabi ng Biblia, namumuhay itong taong ito sa liwanag. Nang ibig sabihin, namumuhay po siya sa katotohanan. Gayunpaman, sabi din po ni Juan, kung tayo ho ay nagsasabi, pero namumuhay naman tayo sa kadiliman, which means the words do not reflect our actions, or the actions do not reflect our words, sabi po niya, tayo ho ay nagsisinungaling at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Makikita ho natin mga kapatid just in a few moments that ang istruktura ng pagkasulat po ni Juan begins like this, from negative to positive. From negative to positive. Anong ibig sabihin po nun? It means, nagbibigay po ng mga negative na portrayal po si Juan sa mga hindi dapat gawin at nagbibigay po siya pagkatapos ng positive na gawain na dapat po gawin po ng mga Kristiyano. Halimbawa, ito po yung negative. Verse 6, kung sinasabi natin, may pakikiisa tayo, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, tayo po ay nagsisinungaling at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. That's a negative. Kung sinasabi, pero hindi ginagawa, namumuhay sa kadiliman. That's a negative. Pero ang kasunod po dito is positive. Verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yan po yung positive. Nang ibig sabihin, yung negative living is saying but not doing. Positive living is doing and also saying. So dito, hindi ho ito nagkakaiba o nakakalayo, or rather say, hindi siya malayo sa katuruan po ni Santiago. Dahil sinabi po ni Santiago, do not only be hearers of the word, but be doers. Para naman kay Juan, hindi hearing ang nais po niya iparating, ang nais po niya iparating, don't just be talkers, but be walkers. Don't just speak, but do. So si Santiago, don't be hearers, but be doers. Si Juan, don't just be talkers, but be walkers. Kasi ang ibig sabihin po ng walking here, hindi yung literal na lumalakad, kundi it's another way of saying, namumuhay sa isang paraan or way. Ngayon po, pagdating po natin sa talatang 7, sabi ho dito, kung tayo ho ay namumuhay sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo. Now notice how it says, may pagkakaisa tayo. Or sa English, we have fellowship
with one another. Pero kanina, binabanggit kung hindi ho tayo lumalakad po sa liwanag, dahil ang Diyos ay nasa liwanag, wala po tayong kaugnayan or fellowship with God. Pero yung binanggit po dito in verse 7 is not fellowship with God. Ang binanggit po dito is fellowship with one another. To which napag-aralan po natin last Sunday, ano po ba ang rason kung bakit meron po tayong pagkakaisa? Is it because mababait po ang mga tao dito? O posible, nanggaling po tayo from the same province sa Pilipinas? O maaari, we speak the same dialect? O dahil po tayo po ay mga kapitbahay o magkapitbahay? Yan po ba ang rason kung bakit meron po tayong pagkakaisa? Pero the reason why meron po tayong pagkakaisa is because hindi lang po isa o dalawa o tatlo, kundi dapat ang lahat ng miyembro sa iglesia ay may nais na lumakad po sa liwanag. Nang ibig sabihin, kapag po may isa na nagsasabi siya'y Kristiyano, na nasa loob po ng church pero ayaw niya lumakad po sa liwanag, kahit anong patotoo niya sa pagiging Kristiyano mula sa kanyang bibig, wala pa rin ho tayong pagkakaisa po sa kanya. Bakit po? Dahil mismo ang Biblia ang nagsabi, what fellowship does darkness have with light? So ito po yung komento ng mga ilan tungkol po sa talatang 7. Sabi po ng isang Bible commentator na si Colin G. Cruz, ito po ang kanyang sinabi, those who have fellowship with God, as they walk in the light, will also have fellowship with one another. To put it another way, there is no real fellowship with God that is not expressed in fellowship with other believers. Sabi po ng isang babaeng iskolar na si Karen Jobs, fellowship with God and fellowship in the Christian community are intimately related. Only when believers are walking in the light can we have fellowship with God. A fellowship that is embodied as fellowship with one another. And lastly, I. Howard Marshall, sabi po niya, the false teachers whose opinions he is quoting and refuting in these verses boasted of their fellowship with men. Pero para kay Juan, gusto po ipaalala ni Juan sa kanila that they cannot have fellowship with God unless they have fellowship with other Christians. At dagdag po niya, persons who cut themselves off from fellowship with other Christians cannot have fellowship with God. But if they are prepared to live by God's light, they will come into fellowship with them and with God Himself. Nang ibig sabihin sa madaling salita, ang buod ng kanilang mga komento is this. Theologically and practically, mga kapatid, hindi natin masasabi ho na may fellowship po tayo sa bawat isa kung sa pananampalataya, magkaiba ho tayo. At kung sa pananampalataya, magkaiba ho tayo, hindi natin masasabi tayo po ay mga magkakapatid sa pananampalataya. Pangalawa, pagdating po sa practical na bagay, hindi natin masasabi may kaugnayan po tayo sa Diyos kung wala ho tayong nais na makipagkaugnayan ho sa mga kapatiran in the church. Nang ibig sabihin, kanya-kanyang biyahe yan. There's no love for one another. There's no fellowship with one another. Kumbaga, ang binabanggit ho dito, inilalayo nila ang kanilang mga sarili sa iglesia. So kahit anong patotoo po nila na mahal po nila ang Diyos, malinaw na sinasabi ng Biblia, hindi natin pwede sabihin mahal ho natin ang Diyos kung hindi natin minamahal ang ating mga kapatid na ating nakikita. Halimbawa, sa chapter 4 ng unang Juan, malinaw na sinabi ho dito, sa chapter 4 ng unang Juan, talatang 20, malinaw na sinasabi po ni Juan dito ang isang importanteng aral tungkol po sa pagmamahal. Sa talatang 20 ng unang Juan 4, ang nagsasabing, mahal niya ang Diyos, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita?
Kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat din magmahal sa kanyang kapatid. Now, the word love, mga kapatid, ay napaka-importante sa aklat ng unang Juan. Bakit ho? Because may situation po dito in 1 John kung saan nagkukulang ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Halimbawa, ilang beses po ginamit ni Juan ang salitang pag-ibig. And the reason why he has to say this is because may mga tumiwalag po sa iglesyang ito na nagsasabi sila'y mga Kristiyano, ngunit ang kanilang pagtatrato sa mga kapatiran sa loob ng iglesia ay hindi nagpapakita na sila'y talagang nagmamahal sa kanilang mga kapatid. Halimbawa, nagbigay po ng aral si Juan dito po sa chapter 3, sa kapitulo 3, talatang 11. Kapitulo 3, talatang 11. Sabi po ni Juan, ito ang aral na narinig ninyo nang sumampalataya kayo. Dapat tayong magmahalan. Huwag nating tularan si Cain na kampon ng Diablo, kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang mga gawa niya, at matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung galit sa inyo ang mga makamundo. Alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino man hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. So dito, napakalinaw that yung pala na sinasabi po ni Juan kanina sa unang Juan 1 is very, very clear. And what is the clarity in that verse? That kapag nasa liwanag ho tayo, nagmamahal ho tayo sa Diyos. Pero kapag ang tao ho ay puro salita lang, pero yung sinasabi ho niya hindi tumutugma sa kanyang action, kahit anong sabihin po niya, kahit gaano pa siya katagal sa iglesia, pero deep in their hearts, wala silang pagmamahal sa mga kapatiran in the church, dumalakad pa rin po siya sa kadiliman. Wala ho tayo mababasa po sa Biblia na ang tupa po is independent. Alam niyo po ba ang ibig sabihin po ng independent na tupa? It is a made-up Christian phrase and term that simply means, I am a Christian, tupa ako ng Diyos, but I don't have to be involved in the lives of the people in the church. Dalawa po ang utos na inuutos sa atin ng Biblia na itinuring dakila. Unang-una, mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. At ang ikalawa ay mahalin po natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal po natin sa ating mga sarili. So in short, ang pinapakita ho dito, true fellowship can only be obtained sa pagmamahal po ng isa para sa Diyos. At kapag minamahal po natin ang Diyos dahil siyang unang umibig ho sa atin, ibibigay po sa atin ng Diyos ang pangunawa, ang kahalagaan na mahalin ang ating mga kapatiran in the church. Now, the reason why, as I reminded earlier, kung bakit po kailangan ipangaro po ito ni Juan, is because may mga tumiwalag po sa iglesia. Mga antikristo. Ayon po sa mga iskolar, sabi po nila, it might be possible na sila po ay mga dating natuturo sa church, pero dahil lumitaw ang kanilang pagiging antikristo, ang kanilang pagtatrato sa mga kapatiran in the church ay hindi na po makadiyos. And there even might be some references and clues that yung mga tumiwalag po sa iglesia ay nagtuturo na pwede magpatuloy sa kasalanan at hindi po yan mag-a-affect ng ating relasyon po sa Diyos. Now, how do we know this? Kasi kung babalikan po natin ang chapter 1, talatang 8, notice what it says here. 1 John 1, verse 8. Sabi po, kung sinasabi natin, so inulit na naman, wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan.
In English, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Now bakit po sinabi ni Juan ho ito? Because there were some that possibly ay naniniwala na wala silang ginagawa na masama. O posible sa kanilang pananaw, may kaugnayan ako sa Diyos, pero yung aking ginagawa ay hindi labag sa utos po ng Diyos. In other words, self-righteous. Hindi nila nakikita ang kanilang kalagayan sa espiritual. Akala nila, tama ang kanilang ginagawa, pero kung ipapantay po ayon sa instructions ng Biblia, ang kanilang ginagawa ay hindi ho tama. So sabi po ng Biblia, kung sinasabi natin, wala tayong kasalanan. Now, it doesn't mean that yung mga nagtuturo o mga nagsasabi na tumiwalag dito, they're not saying that wala silang kasalanan by nature, kundi it seems to imply that yung kanilang action that is ongoing ay hindi kasalanan. For example, hindi kasalanan na iwanan ang mga kapatid, o hindi kasalanan na manatili sa poot, o hindi kasalanan na tanggapin si Kristo bilang Mesiyas, o hindi kasalanan na si Kristo ho ay nagkatawang tao, therefore hindi ko kailangan tanggapin dahil hindi naman siya kasalanan. Pero sinasabi po ni Juan, yung mga nagsasabing hindi ito kasalanan, number one, dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Now in the Bible, there are 3 places na makikita ho natin, just for example, kung paano ho nadadaya ang tao. Unang-una, ang ating mga puso. Kung natatandaan po natin yung sinabi ni Propeta Jeremias, ang puso ho natin ay napakasama. At dahil po napakasama po ng ating mga puso, dinadaya ho tayo nito. Nang ibig sabihin, kapag ang emosyon ng ating mga puso ang iniral ho natin, at hindi po ang salita ng Diyos, san-san ho tayo dadalhin ng ating mga puso? Sabi po ng Biblia, ang ating mga puso, where we have emotions, love, kapag ang puso ho natin ay hindi binantayan ng salita ng Diyos, ang ating puso ay magmamahal sa ibang bagay kaysa sa Panginoon. Sabi ni Pablo, for the love of money is the root of all evil. Sabi ni Juan, love not the world. For all that is in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sabi ni Kristo, you cannot love 2 masters. Tumutukoy po yun sa pera. So sa madaling salita, kapag ang puso ho natin ay nadaya, dadalhin po tayo nito sa ibang, we could say, direction or destination. Pangalawa, after Jeremiah says, the heart is deceitful, ang nandadaya din ho sa ating mga sarili ay yung mga nabanggit po ni Santiago. Tulad po nito, kung babasahin po natin sa Santiago 1. Santiago, Kapitulo 1. Simulan po natin dito sa talatang 22. Santiago 1, talatang 22. Sabi po ng Biblia, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Nang ibig sabihin, mga kapatid, ang taong nag-iisip rather, na kontento na ang kanyang ginagawa para sa Panginoon, sapat na ang kanyang ginagawa, kahit hindi siya sumunod sa Panginoon, ligtas pa rin siya. Pero sabi ng Biblia dito, ang mga taong nakikinig lamang pero walang nangyayari sa kanilang buhay, walang pagbabago, walang nais na mahalin si Kristo, walang nais sa salita ng Diyos, walang nais na ipakita ang kanilang pananampalataya bilang totoo sa kanilang mga gawa, dinadaya lang po nila ang kanilang mga sarili. Tulad po nito, mga kapatid, may mga nakakausap po tayo sa labas. Tulad po ng ating mga minamahal na Katolikong Romano at yung mga ibang mga may huwad na reliyon. Sasabihin po nila pagkatapos po natin ipamahagi ang magandang balita, mabuting tao na ako. Ayos na ito.
So nakikinig po sila sa mga sinasabi natin, kaya lang hindi bumabaon sa kanilang puso, pasok dito, labas sa kabila, at dahil mas tinatanggap nila ang kanilang paniniwala, hindi talaga sila nakikinig from ear to heart, dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Ang mga namumuhay sa kabaklaan, biologically, lalaki sila. Pero dahil ang puso ay madaya, dinadaya nila ang kanilang mga sarili by thinking sila'y babae. O yung mga babae, biologically speaking. Pero in their hearts, sinasabi nila, lalaki ako, dinadaya nila ang kanilang mga sarili. At pati na rin po ang mga atheist, ayon po sa Roma 1. Sinusugpo po nila ang katotohanan ng Diyos mula sa kalikasan. Walang Diyos, walang Diyos. Dinadaya ho nila ang kanilang mga sinasabi. I cannot recall, but there was a atheistic scientist noon na binanggit po ni R.C. Sproul that nagkaroon po sila ng isang diskusyon. Of course, na malumanay. And tinanong po niya, saan nanggaling ang ating sansinukob? Sabi po nung isang atheistic na scientist, nanggaling ito sa Big Bang. Tinanong po ni Sproul, saan nagmula ang Big Bang? Nagmula yan sa mga elements and atoms that formulated over time, and then the force came and all of a sudden sumabog na lang siya. Tinanong po ni Sproul, saan nanggaling yung atoms and the force? Well, over time, etc., etc., etc. And then biglang tinanong ulit ni Sproul, saan nanggaling yun? And then all of a sudden, when they got to the end of their conversation, biglang sinabi po ng lalaki, I don't want to talk about it anymore. Because the point is, mga kapatid, 0 plus 0 cannot equal something. But rather, if there is a God, then it is possible that something can happen. Nang ibig sabihin, kaya po dinadaya ng mga tao ang kanilang sarili, tulad ng binabanggit po dito sa Santiago, is because ay nila tanggapin ang katotohanan. So ang katotohanan na binabanggit po ni Juan, which makes it the third point, is that kapag sinasabi natin, hindi ito kasalanan, o hindi kasalanan ang aking ginagawa, nang ibig sabihin, kapag hindi ko pinapamuhay ang sinasabi ng Biblia, hindi ito kasalanan, wala tayong ibang dinadaya, kundi ang ating mga sarili. Now, it's interesting kasi yung salitang dinadaya natin ang ating sarili is not past tense. But rather, the grammar suggests that this deceiving is an ongoing thing. Which means, kapag nasa puso palaho ng isang tao, hindi ito kasalanan, gayunpaman, malino na sinasabi ng Biblia, kailangan gawin ito pero hindi ginagawa. Pero sa ating isip, no, hindi yan kasalanan. Maunawa naman ako ng Diyos. Wala kang ibang dinadaya, kundi ang ating mga sarili. Pero hindi lang po natatapos diyan. Kung babalikan po natin ang unang Juan, the reason why dinadaya ho natin ang ating mga sarili is because of this. Verse 8, at wala sa atin ang katotohanan. So yung pala, yun ang dahilan. The root of all deception is the lack of acceptance of truth. Ulitin ko ho, ang pinakaugat ng lahat ng pandaraya ay yung pagtanggi sa katotohanan. Na ano po ba ang tinuturo ng katotohanan tungkol po sa ating mga ginagawa, tungkol ho sa ating kalikasan? Well, sa lumang tipa, napakalinaw, lahat po tayo ay makasalanan. Tulad po dito sa Job, chapter 15. Kung atin po babasahin, sa aklat po ng Job, chapter 15. Job, chapter 15, talatang 14. Job 15, verse 14. Job 15, talatang 14. Sabi po ng Biblia, kaya ba ng isang tao na mamuhay ng malinis at matuwid sa paningin ng Diyos? Or, in English, what are mortals
that they could be pure. Or those born of women, that they could be righteous. And then in Proverbs chapter 20, sa Kawikaan, Kapitulo 20. Kawikaan, Kapitulo 20. At simulan po natin dito mga kapatid sa talatang 9, Kawikaan 20, talatang 9, verse 9. Walang sinumang makapagsasabi na ang puso niya ay malinis, na kailanman ay hindi siya nakagawa ng mali. Who can say, I have kept my heart pure? I am clean and without sin. Di ba minsan mga kapatid, dumarating ho sa atin yung pangangatwiran, alam naman ng Diyos ang aking puso. God knows my heart. Di ba? There's two reasons for this. May sinasabi po si Jesus sa Mateo 6, kung ano yung gawin mo sa lihim, wag mo na ipagsasabi pa sa labas. Ang Diyos lang ang nakakaalam talaga. Okay? He knows exactly the motives of our heart. Walang problema ho doon. Pero yung mga nagsasabi na alam naman ng Diyos ang aking puso, usually what they mean by this is, kahit alam ko kasalanan to, pero mauunawaan naman ako ng Panginoon, God knows my heart. Pero sabi nga po ng Biblia, walang sino man makapagsasabi na ang puso niya ay malinis. So yung katwiran na alam na ng tao na kasalanan ito, pero ang kanilang ginigihit, alam naman ng Diyos ang aking puso, what do we mean by this? Sa madaling salita, ang ibig naman sabihin is, malinis naman ang aking puso kahit ito ang aking ginagawa na alam ko masama. Pero sabi na ng Biblia, sino makapagsasabi na ang puso niya ay malinis, na kailanman ay hindi siya nakagawa ng mali. Tapos ginatungan pa ng Roma 3, talatang 10, kung ating po babasahin. Roma 3, talatang 10. Romans chapter 3, verse 10. So papasok naman po tayo sa bagong tipan. Gaya nga na sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang nakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisipkap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Now, it's interesting kasi, para ho maitatag ang isang salita bilang totoo, ayon po sa kasulatan in the Old Testament, you need 2 or 3 witnesses. May dalawang saksi na ho tayo mula sa lumang tipan that says, walang makapagsasabi na malinis sa kanyang puso. Walang makapagsasabi na siya po ay namuhay na matuwid. Tapos, dinagdagan pa ng Roma 3, with great support, making it the third witness, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So mga kapatid, bagamat hindi tayo yung mga tinutukoy dito sa 1 John ng mga false teachers, pero posible din na mahulog po tayo sa ganitong klaseng kategorya kapag nasa isip po natin, malinis naman ang aking puso eh. Mauunawaan naman ako ng Diyos. Kahit alam ko na ito ang aking dapat gawin, pero mangangatwiran na lang ako na nauunawaan naman ako ng Diyos, alam naman ng Diyos ang aking puso, pwede naman ako humingi ng tawad, pwede din ho tayo mahulog sa ganitong kategorya na dinadaya natin ang ating mga sarili. Tulad po ni Saul, Haring Saul. Dinadaya niya ang kanyang sarili dahil may inuutos ang Diyos, ito ang dapat mong gawin, pero sabi niya, hindi ko papatayin si Agag, hindi ko papatayin yung mga tupa, hindi ko papatayin yung mga tao na inuutos ng Diyos, kundi iaalay ko to sa Kanya. Yung ganong klaseng pangangatwiran ay nagsasabi, hindi ito kasalanan, gagawa ako ng sariling paraan ko upang mapaglingkuran ng Diyos. Pero sabi nga ng Biblia, ang nagsasabing wala siyang kasalanan, wala siyang dinadaya kundi ang kanyang sarili. Bakit ho? Dahil wala sa kanya ang katotohanan. Nang ibig sabihin mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos, which is God's truth and standard, hindi natin matanggap, ayaw nating sundin. At may ibang paraan po tayo pananaw na lihis sa Biblia. At sinasabi natin, hindi ito kasalanan.
Ito ang pahayag ng Diyos sa akin na wala naman sa Biblia. Dinadaya natin ang ating sarili. Bakit ho? Dahil wala sa atin ang salita po ng Diyos. That's the negative. Ito naman po ang positive. Basahin po natin ang 1 John 1, verse 9. Ito po yung positive. Ngunit, kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Now, madalas, all of us tend to use this. Madalas po na nagagamit po natin at talata 9 for evangelism. Minsan, kapag tumanggap ang isang taong hindi pa nakakakilala kay Kristo at narinig po niyang ebanghelyo, and then we use this verse, kung tatanggapin mo ang Panginoon at ipagtatapat mo sa Kanyang yung mga kasalanan, patatawarin ka, which is perfectly fine. There's nothing wrong with that. Kasi pangako to ng Diyos sa mga willing mag-confess sa kanilang mga kasalanan. Pero ang unang contextual reference ay hindi sa mga hindi mananampalataya, kundi sa mga nagsasabing mananampalataya sila. Nang ibig sabihin, mga kapatid, hindi porket naging Kristiyano po tayo, hindi na ho tayo pwede mahulog sa kasalanan. Araw-araw, masasabi ho natin, lahat tayo ay nagkakasala. But here's another question, kasi may tension sa Biblia. Maaari, sabihin po ng iba, here's the tension. Kung tayo ay Kristiyano, pero araw-araw tayo nagkakasala, ano na lang pinagkaiba natin sa mga taong nagpapatuloy sa kasalanan na wala namang kaugnayan kay Kristo? Ito po yung pinagkakaiba po ng dalawa. Bagamat tayo ay nagkakasala everyday dahil nga po, because of lack of knowledge, or because hindi tayo nagbantay, or whatever the case might be, hindi tayo nananatili sa kasalanan. Nang ibig sabihin, humihingi agad tayo ng tawad sa Diyos. For example, Panginoon, bakit ko nasabi yon sa aking anak? Bakit yun ang lumabas sa aking bibig? Or bakit yun ang nagawa ko? So, bagamat na nagkakasala tayo dahil nananatili ho tayo sa makasalanan na laman, humihingi agad tayo ng tawad sa Diyos dahil sumasa atin ang banal na Espiritu. Kino-convict ho tayo, anak, mali yung ginawa mo. Bakit mo nasabi yon? So humihingi po tayo ng tawad agad. Pero, ang pinagkakaiba ho natin sa mga tao sa labas na walang kaugnayan kay Kristo is that kahit magkasala sila araw at gabi, natutuwa pa sila. At hindi ho sila dumalapit sa liwanag, kundi dumalapit pa sa kadiliman. Dahil mahal nila ang kadiliman. That's the difference. So sabi po ni Juan, kung ipinagtatapat natin, the word confession or confess plays a huge part in the Bible. Halimbawa, sinabi po ni Pablo in Romans 10, if you will confess the Lord Jesus Christ, that God raised them from the dead, you will be saved. And then sinabi po ni Santiago, tuwing kayo'y magtitipon, if you will confess to one another ang mga kasalanan ninyo sa bawat isa, then the Lord will heal you when you pray together. Tulad po ni David sa Lumatipan, ipinagtapat po niya ang kanyang kasalanan sa Salmo 51. When he goes on to say, only against you, O God, have I sinned. Create in me a clean heart, O God. Confession. Madalas po natin nakikita po sa Biblia. Pero dito, bagamat ito ay tumutukoy sa mga nagsasabi sila po ay Kristiyano, sa araw-araw po tayo na nakikipagdigmaan laban po sa ating laman, laban po sa kasalanan, laban po sa mundo, laban po sa kay Satanas. If we do sin, ang pangako po ng Diyos sa atin is this: if we will just confess our sins. Nang ibig sabihin, kung yung mga tumiwalag sa pananampalataya, ang kanilang pagtatrato sa kanilang mga kapatiran, ang kanilang mga tinuturo na si Kristo ay hindi nagkatawag tao,
kung sila'y magsisisi at sasabihin nila, Panginoon, mali ang aking ginawa, mali ang aking itinuro, mali, humihingi po ng tawad sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, patatawarin sila ng Panginoon. At bakit po sila patatawarin po ng Diyos? Because ang pagpapatawad po ng Diyos sa atin o sa sino mang hihingi ng tawad ay nakaukit sa kanyang kalikasan. What do you mean? God's forgiveness is not based on our tears. It is based on who He is. At may dalawang bagay na binabanggit po dito that represents who God is. Number one, sabi ng Biblia, maasahan natin na tayo ay patatawarin. Or in English, He is faithful. Siya po ay mapagkakatiwalaan. Siya po ay maaasahan. Siya po ay tapat. Sa Lumang Tipan, malinaw na sinasabi po ni Moises that God is faithful, loving kindness, compassionate to the second and third and fourth generation, to those who will seek God for forgiveness. Sabi po ni Pablo, God is faithful who will not allow you to suffer more than what you are able to endure. Dito, maasahan natin ng Diyos na kahit anong sama na nagawa ho natin, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, na may pagpapakumbaba, dahil po ang Diyos ay tapat sa Kanyang sarili, tapat sa anak, tapat sa Ama, tapat sa Espiritu Santo, tapat sa Kanyang salita, patatawarin niya ho tayo. Si David, nakapatay ng tao, nangalon niya, nabuntis pa niya, si Bathsheba, and yet, pinatawad ho siya ng Diyos. Si Samson, malakas sa away, mahina sa babae, pero pinatawad pa rin po siya ng Diyos. Haring Solomon, pinakamatalinong tao within the sinners. Nagpatayo ng mga rebulto, nagpatayo ng mga Diyos-Diyosan, dahil ang kanyang puso ay dinaya ng kanilang mga asawa. Which the Bible says, hindi dapat siya mag-asawa ng mga hindi po niya kalahi o katipan. Yung mga inasawa ho niya, mga prinsesa nga, pero sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero yet, pinatawad pa rin po siya ng Diyos. Si Pedro, tinanggihan po niya ang Panginoon. I don't know the man. I deny that I have ever met this man. I curse anyone that says, I curse anyone who claims that I've known this man. I curse it. Pero nung nakita po niya ang Panginoon Jesus, at 3 beses po siya tinanong ng Diyos, do you love me? Do you love me? Do you love me? Bagamat hindi sinasabi ng Biblia doon that Jesus forgave him, but the implications are so strong na sinabi po ng Biblia, mismo si Kristo ang nagsabi, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Nang ibig sabihin, your pastoral ministry does not disqualify you because of my grace. So dito, sinasabi ng Biblia, kahit anong sama ng tao, basta yan, yung taong yan ay pinagtapat po niya sa Diyos, Lord, nagkasala ho ako sa inyo. Patatawarin siya. At ito ang kagandahan ng pagpapatawad ng Diyos. Hindi po sa 1 day, or 2nd day, or 3rd day, or 1 week, naglalast ang kanyang pagpapatawad. Ang sabi ng Biblia, the moment He forgives you of those sins, He will remember it no more. Have you ever wondered, mga kapatid, kung bakit inutos po ni Pablo sa aklat ng Efeso 1, Efeso 3, ipanalangin ninyo na maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Have you ever wondered kung bakit po nasabi ni Pablo, no depth, nor width, no trials, no persecution, or tribulation can separate you from the love of Christ? You ever wonder why nasabi po nila yon? Or nasabi po ni Pablo yon? Dahil gusto po niya ipaunawa ho sa atin sa pamagitan po ng Espiritu Santo na kahit anong kasalanang ginawa po natin sa Diyos that we truly hate, mas malawak, mas may kapangyarihan,
mas malaki ang pag-ibig ng Diyos kesa sa ating mga kasalanan. Which Paul says in Romans, where grace or sin abounded, grace much more abounded. Kaya po nakakapasok ang tao sa langit dahil mas makapangyarihan ang pag-ibig ni Kristo kesa sa ating mga kasalanan. Kaya ang katanungan po ng mga sinuunang propeta sa lumang tipan, sino ang makatayo sa iyong banal na harapan, O Diyos? But the one who has been forgiven by Christ. Yun ang unang katangian na nakikita ho natin dito. Bakit tayo patatawarin ng Diyos? Kasi tapat siya. Pangalawa, siya po ay matuwid. He is faithful and just. Now, here's the tension again. Sa lumang tipan, lalo na po sa kawikaan, karumal-dumal sa harapan ng Diyos na gawin niya matuwid ang isang taong lumabag sa Kanya. It is an abomination to justify the sinner, according to Proverbs. So then, how is God just kung sinasabi po na lumang tipan that karumal-dumal na ituring ang isang nagkasala matuwid? Pero sinasabi ng Biblia, patatawarin ng Diyos ang tao dahil siya po ay tapat at matuwid. How does that work? It works like this. Si Kristo. Kung si Kristo ay magkakatawang tao, at si Kristo ay susunod sa Diyos Ama to all of its perfection, at siya po ay maiaalay sa krus ng Kalbaryo, at bibitbitin po niya ang lahat ng ating mga kasalanan for all time. Lahat ng maling pag-iisip, lahat ng mga maling pananalita, lahat ng masasamang pag-uugali, ilalagay ho yan ng Diyos kay Kristo. And at the same time, will punish Christ for our sins. So that one day, those who will seek God for forgiveness at tatanggapin po nila si Kristo, God is both the just and the justifier of sinners dahil po kay Jesus. Na sa madaling salita, bakit po itinuring po ang Diyos bilang matuwid or just? Because yung pagpapatawad niya ho sa atin dahil sa kanyang buktong na anak is the right thing to do. The word just is another of saying right doing, yung tamang gawi o yung tamang gawain. So para sa Diyos, tama lang na patawarin ko itong makasalanan na ito. Bakit ho? Dahil humingi siya ng tawad sa akin at tinanggap niya ang aking buktong na anak. Pero yun ang kailangan malaman po ng tao. Kahit anong iyak ng tao, kahit hagulgul pa ang iyak ng tao, pero hindi siya hihingi ng tawad sa Diyos at tatanggapin si Kristo, kahit anong awa pa niya sa harapan ng Diyos, hindi siya patatawarin because the only way God can forgive man is through the mediator, is through Christ. Na kahit umiyak siya ng ilang beses, tulad po ni Judas Iscariote, nagsisi siya sa kanyang sarili. Hindi siya nagsisi sa Diyos. So posible ang tao ay magsisi, hindi ho sa Diyos, kundi sa sarili. Posible magsabi ang tao na, Lord, I'm sorry, pero kung hindi niya tatanggapin si Kristo, hindi siya handa ibigay ang kanyang buhay kay Kristo, God can't forgive him. You need to live for my son. You need to accept my son for the forgiveness of sins. Ang kaligtasan ay libre. Regalo po yan ng Diyos. Pero in order to live for Christ, that is a demand from God. Gusto mo mapatawad ka sa iyong mga kasalanan? Gusto mo na pumasok sa aking kaharian? Ibigay mo ang iyong buong buhay sa akin. Kahit na humingi ka ng tawad, pero hindi mo ibibigay ang buhay mo sa akin, hindi pa rin kita mapapatawad. Dahil ang tunay na pagsisisi is to live your old life, to live your life now for Christ. Yun ang ibig sabihin po ng pagsisisi. Hindi yung kada linggo, Lord, I'm sorry, but the next day, hindi mo ibibigay sarili mo sa Diyos. True repentance is turning away from the old life
and living now for Christ. Yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. So dito, nung binanggit po ng Biblia, kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, it's more than just saying, Lord, I'm sorry. The sorry has to come from the heart that leads to action. At kapag nangyari ho yun, sabi ng Biblia, maasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Now here's another question. Pastor, how do I know na pinatawad ako ng Diyos? How do you know? Well, it begins with faith. Do you believe that Jesus Christ has the power to forgive you of your sins? Kasi kung sasabihin natin, I know na pinatawad ako ng Diyos dahil umiyak ako eh. Hindi ho, mga kapatid. Kung lalakad po tayo sa ating mga nararamdaman, what would happen kung mga manhid ho tayo? Manhid ho ang ating mga nerve system. Wala tayong maramdaman. You'll never know that God has forgiven you. Pero kung tayo ho ay maniniwala by faith, Lord, kahit wala akong maramdaman, but deep down in my soul, I am broken. At tinatanggap ko ang iyong salita na hindi pwede bumalik na walang kabuluhan. I believe you have forgiven me. And then the next step, may bunga ho yun. After you take it by faith, the greatest evidence na pinatawad ka ng Diyos, because of repentance, may transformation na ho na nangyayari sa ating buhay. You will know na pinatawad ka ng Diyos of what happens the next time. So ngayon, do you believe that Jesus has forgiven you of your sins? If so, ano yung gagawin mo next? Kung hindi mo ibibigay ang buhay mo kay Kristo, it doesn't matter what you believe. God will not forgive you of your sins. We need to live for Christ. Kaya sabi po dito sa talatang Gs, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, so ang titigas pa rin ng ulo. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Bakit ho natin ginagawa sinungaling po ang Diyos? You know, I really thought about this, and it just dawned on me that kaya pala natin ginagawa sinungaling po ang Diyos is because lahat na nakalagay sa Biblia na sinasabi po ng Diyos tungkol sa atin ay totoo. Masama tayo, hindi tayo karapat-dapat, wala dapat tayo maipagmalaki sa Kanya. Pero kung hindi natin tatanggapin yon, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. But I also thought about it deeper. What else is affected kapag sinasabi natin na wala tayong kasalanan? And it just dawned on me that yung pala, kapag sinasabi natin wala tayong kasalanan, inaatake natin ang katangian ng Diyos that He forgives people of their sins. Anong ibig sabihin po nun? By nature, God is a forgiving God. Ngayon, how does me saying, I do not sin, attack yung nature ng Diyos bilang forgiving God? Sa gaytong paraan. God cannot be a forgiving God if there are no sins to forgive. So kapag sinasabi ko, wala akong kasalanan, I am attacking the nature of God as a forgiving God. So ngayon, ginagawa ko siya sinungaling. Sinasabi ko, hindi totoo ito, Panginoon, hindi kasalanan yung ginagawa ko. Kahit ito ay nakalagay sa Biblia, hindi ko tatanggapin. Ginagawa natin sinungaling ang Diyos. At tulad po na nabanggit po kanina sa talatang 8, ang tao ho, nadadaya niya ang kanyang sarili, daw wala sa kanyang katotohanan. Dito, ginagawa natin sinungaling ang Diyos because wala sa atin ang kanyang salita. Here's the deeper part, mga kapatid. Ano na lang po mangyayari pag wala na ho tayo panahon sa pag-aaral po ng salita ng Diyos? Hindi natin nakikita kung tayo ho ay nagkakasala. Hindi natin nakikita
ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Hindi natin nakikita kung ang ating mga pinupuntahan spiritually is being closer to God or further away from God. Ngayon, pag sinanay ho natin ating mga sarili na makinig na lang po sa preaching without studying the Word of God, listening to preaching is good, mga kapatid. But you still need to know the Bible. Others naman, ayoko basahin ng Biblia, makikinig na lang ako sa audio Bible. Pero sabi ng Biblia, meditate my word, day and night. Search the scriptures. Searching does not involve the ears. It involves the eyes. So ngayon, napakalinaw, wala sa atin ang kanyang salita. And right before we come to a close, mga kapatid, ito ang kagandahan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kanina, nabasa natin sa talatang 5, ang Diyos ay liwanag. Di po ba? And then sa talata 9, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay matuwid. And then, sa Kapitulo 3, talatang 3, sabi po ng Biblia, kaya ang sino mang may ganitong pag-ibig o pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Nang ibig sabihin, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. So ang Diyos ay malinis. So ulitin ho natin, binanggit ni Juan, ang Diyos ay liwanag, chapter 1. Ang Diyos ay tapat at matuwid, chapter 1. Kapitulo 3, ang Diyos ay malinis. At ang panghuli, ayon po sa chapter 4, verse 8, ang Diyos ay pag-ibig. Nang ibig sabihin, mga kapatid, the encouragement here is, lumapit tayo sa Panginoon. If we have sinned against God, aminin natin kung saan ho tayo nagkasala. Kung saan ho tayo nagkulang. Bakit ho? Dahil ang Diyos ay malalapitan po natin sa pamagitan ni Kristo. Dahil ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay malinis, ang Diyos ay tapat, at dahil yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ibinigay po ng Diyos ng liwanag ang kanyang buktong na anak upang tayo ho ay linisin niya kung aaminin natin tayo ho ay nagkasala sa Diyos. So that is the encouragement and nais po iparating po ni Juan. Bagamat ang mga ito ay tumiwalag, he's still offering them a chance. Humingi kayo ng tawad. Humingi kayo ng tawad. Humingi kayo ng tawad. Yan po ba ang sigaw ng ating mga puso tuwing may nakikita po tayo Iglesia ni Cristo, Katolikong Romano, Jehovah? Bala sila! Sa impyerno sila mahuhulog. Instead of magkaroon po tayo ng awa at habag sa mga ito. And to say that if you will confess your sins, He is faithful and just to forgive us of all our sins. Pero kapag pinagmalaki pa natin, mga Muslim mahuhulog sa impyerno, bala kayo. Kayo naman masusunog sa impyerno. Wala tayong pinagkaiba sa mga Pariseo. Self-righteous. Sabi ni Jesus, I did not come into the world to condemn the world, but that the world through me might be saved. So yun ang ialok po natin sa mga kakilala ho natin na maaari tumiwilag, lumihis, o hindi pa nakakakilala kay Jesus. Kung ganito ang pagtatrato ni Juan sa mga false teachers, how much more for us? Do you know someone na nanlalamig? Do you know someone that has diverted away from the Christian faith? Let them know where they're wrong and call them to repentance. Bakit po? Dahil kung pagtatapat nila ang kanilang mga kasalanan, maasahan nila ang Diyos na siya'y tapat at matuwid at lilinisin sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan.
Di ba ang ganda ho nun, mga kapatid? Meron na naman na pinatawad ng Diyos. Meron na naman na papasok sa kanyang kaharian. Meron na naman na makasama ho natin bilang mga mananampalataya sa kanyang kinatawan. So, yan ang Diyos ng Biblia. He is a forgiving God. But what He does require is our confession and our humility. Failure to confess is failure to recognize kung ano po yung ating kalagayan sa spiritual. Shall we pray?